Ibig ko lang po malaman, Brother Eli, kung nasa sa Biblia ang nakaraang Kwaresma, ang pagpipinitensya at ang mga pabasa. Alin po ba natutulungan? Yung ba nagpinitensya o ang Panginoon na naghihirap? O taon-taon ba nagaganap kay Panginoon Kristo ang pagpapako niya sa krus? Alam nyo, wag naman kayo magagalit. Ewan ko kung di kayo nakakahalata. Hindi ba pagka Pasko ng kapanganakan, di ba lagi December 25? Di ba December 25 yung Pasko? Eh bakit pagka kamatayan iba-iba? Minsan Abril, minsan Marso. Di ba kayo nakakahalata, niluloko tayo? Sana makahalata na kayo. Biro mo, meron ba naman taon-taon itong mamamatay Biyernes? Halimbawa, yung tatay mo namatay ng Biyernes, sa isang taon, pag ipinagdiwang mo yung kamatayan tatay mo, hindi Biyernes uli yun, maaaring Sabado o maaari Huwebes. Lalo na pagdating isang taon, iba na namang araw yun. Hindi ba? Si Kristo naman ting mamamatay, Biyernes lagi. Iba-iba, petsa. O hindi pa kayo nakakahalata ron? Ewan ko sa inyo, kung di kayo nag-iisip. Pag nanalangin ka, aba, Ginoong Maria. Paano naman naging Ginoo si Maria? Hindi ka ba nakakahalata? Ginang na ginang yun. Ba't na naging Ginoo naman? Ewan. Magagalit lang kayo sa akin. Sana naman makahalata na kayo. Biro mo, gagawa ng imahen, ng rebulto. Pagkatapos gumawa ng rebulto, bawal luhuran. Huwag mong luluhuran hanggang hindi pa nabibindisyonan. Sino nagbindisyon? Yung pare. Di ang nagbigay ng karapatan para luhuran yung rebulto, ang nagbigay ng karapatan, yung pare. Ang nakakapagtaka, bakit pati siyang nagbigay ng karapatan, luluhod din siya? Hindi ba kayo nakakahalata ron? Dapat naman makahalata na tayo ron, mga kapatid. Mali kasi sa Biblia yon. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Jeremias 2. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako. Biro mo, ang nanay niya bato, ang tatay niya kahoy. Paano nangyari yun? Paano nagkagustuhan yung bato't kahoy? Na sabi mo sa bato, ipinanganak mo ko. Sabi mo naman sa kahoy, ikaw ang tatay ko. Papa Jesus, Mama Mary. Paano nangyari yun? Batot kahoy yan yan ba tamang sambahin o paniwalaan? Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon? Ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon. Hindi nga walang hininga yung loob nun Dinamitan lang, binalutan ng pilak at ginto, pero walang hinga sa loob. Tagapagturo pa ng kasinungalingan. Kaya po, alam nyo, kapatid, yung ginagawa natin na magkapan mo yung katawan mo, para bang lumalagay ka na ikaw ay Kristo. Kaso ang masama, kung wala kang makuhang Hudyo, ikaw na rin ang Hudyo. Hindi ba, dala-dala mo yung panghampas, hinahampas mo yung katawan mo. Paano ka magiging dapat ni kalahati mo'y Kristo, kalahati mo'y Hudyo? Kung hindi ba kayo nakakaisip nun? Tingnan natin sa Biblia, Sa Biblia lang naman ang batayan. Bibliang Katoliko, binabasa natin. Ano ang sabi sa Biblia? Pakinggan nyo sa Kolosas. Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kita nyo? Tatanungin lang naman natin, may sagot ang Biblia Yung pagpapakababa, yung pagsambang kusa, yung pagpapahirap sa katawan, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Walang kwenta Ang katunayan, yung naggaganon,
taon-taon. Lasenggo, pagkatapos ng mahal na araw, lasenggo uli. Kaya ako Hindi man naitanong nagbabago. po yun eh. Kasi madalas kong makita ang isang tao na taong-taong ginagawa niya yun, masigit dumadami pa kasalanan niyang ginagawa. Ay, naku po. Kaya nga po mali yun eh. Kaya, doon sa tanong niyo po, kung Biblia pagbabatayan natin, para tayong gumagawa ng ng bagay na walang kakwenta-kwenta pagdating sa Biblia. Ganun po yung kapatid. Maraming po salamat. Salamat po.